Hello, pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Ato Gutierrez ng World Conquest Evangelistic Church. Yan. Medyo share na naman po ako sa inyong isang bagay, isang lesson mula sa salita ng Diyos. Yan. Ito po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na meron po ako ditong ginagamit lagi na relo. Alam mo niyo po, marami akong, hindi naman marami, siguro may mangilan-ngilan akong relo, mga apat. Pero ang madalas kong ginagamit ito kasi masarap, ewan ko ba, masarap siyang suotin bukod sa mahal. At hindi mo siya makikita rito dahil ito ay galing sa ibang bansa. Paborito ko siyang suotin. Alam niyo po, marami po sa atin ngayon, maraming may relo. Maraming tumitingin sa orasan, pero sa totoo lang po, hindi po marunong mag-manage ng oras. Ano po? Madalas tayong tumingin, anong oras na ba? Anong oras na ba? Pero sa totoo lang po, kahit nagtatanong ka ng oras, hindi mo naman minamanage ang oras mo. Marami sa atin, lalo na mga kabataan, nagwawaldas ng oras. Oo, baka ikaw yan, okay? Alam niyo po, kasabihin ng iba, naku, wala akong oras sa ganyan, wala akong oras sa ganito. Pero lahat po tayo, no, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, matanda, bata, lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng pantay-pantay na oras. Meron po tayong 24 hours in a day. Ano alam niyo po, kaya ko po nasabi itong, and kaya ko po nabanggit po itong relo. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 15, see that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Hanggang verse 16 po yun. Ano po? Sa version po ng ESV, sabi po dito, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of time because the days are evil. Alam niyo po, ang isang sukatan ng kasinupan po ng tao ay kung paano po siya mag-handle ng pera. Ano po? Magaling ka mag-manage ng pera. Pero alam niyo po ba, na konektado po ang pera sa oras. Dahil kadalasan, kumikita tayo, kumakayod tayo, gusto nating kumita at magkaroon ng maraming pera, pero sa totoo lang po, nauubos din ang oras natin sa trabaho, hindi natin nabibigyan ng panahon ang ating pamilya, lalong-lalo na ang relasyon natin sa Diyos. Kaya nga po, makikita po natin, ang isang tao, if he is wise, he knows how to use or properly use his time. No, yan yung taong wise. Okay? Kaya alam niyo po, maraming tao tumatanda pero walang pinagkatandaan dahil hindi nila na manage ang kanilang oras. Ano po? Ang pera po nauubos. Pero ang oras hindi mo na pwedeng balikan niya. Ang pera pwede pang kitain eh. Sa totoo lang po. So, paano masabi riyan? Redeem the time because the days are evil. Ano po ibig sabihin ng redeem? Parang ang redeem, parang pag binabanggit po yung redeem, naaalala ko yung mga ahensya. Kasi nga, pag nagsanla ka, kailangan i-redeem mo. Ibig sabihin, tutubusin mo. So, paano? Matutubos mo ba ang oras? Ano po? Ang pinakamaganda pong definition po ng redeem the time is buy back time. Bilhin mo ang oras. Kanya iniisip ko, paano bibilhin ang oras? Po. Pero ang pinakamaganda pong definition po, ito po yung sa akin lang pong isip is lagyan mo ng halaga ang oras. Ibig sabihin po nito, pahalagahan mo ang bawat oras o opportunity na dumarating sa buhay mo. So ngayon po, sabi nila boring kasi naka-lockdown tayo, walang magawa sa bahay. Po. Pero sa totoo lang po, God is giving us a precious opportunity to take note of things that we have already neglected. Marami na po tayong mga na-neglect. At sa panahon po ngayon, yung mga nag-chat po sa akin, yung ibang mga nasa church po namin, sinasabi nila, Pastor, first time, kumain kami ng sabay-sabay for how many months? Nagtatrabaho ako, ngayon nasa bahay kami, nagbibiruan kami, nagtatawanan kami, nagkakantahan kami, naglilinis ng bahay. So, may mga magagandang nangyayari din, sa panahon na nagla-lockdown tayo, naka-lockdown po tayo. So, hindi lang po yung para sa family natin, yan po yung isa sa magandang gawin,
para sa pamilya. Dapat po nito ay lalo natin palakasin ang ating relasyon sa Panginoon. At sa sarili naman po natin, hindi ka man makapag-jogging sa labas, magpa-araw ka man lang. Hindi po ba, sa umaga, alas 7, kailangan mo ng vitamin D. Yan, okay. Kaya ako po, pag nag-guardian po ako, naaarawan po ako, no po. And then, i-assess mo ang sarili mo, no? There are things that you need to eliminate sa mga ginagawa mo, mga wala namang halaga, or if not completely eliminate, bawasan mo naman. There are things that you need to delegate. Baka hindi mo naman dapat ikaw ang gumawa lang, no po, kaya ka napapagod. Baka ngayon, nasa bahay ka, kung ikaw ay nanay, i-delegate mo sa mga anak mo ang maaari mong ikaw lang ang gagawa. Okay? Or automate. Ayan, lalong-lalo na yung mga may digital washing machine dyan, ano po. Wag naman puro mga laba tayo ng laba ng kamay, no po, mapapagod ka naman yan. So, there are things that you need to automate in life, no po, gumamit po tayo ng technology. Yan. And then, set goals in life. No po, pagka meron kang goal, meron kang gustong marating, nagkakaroon ka ng, naiisip mo kung ano ang mga tamang dapat mong gawin sa mga oras na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Ano po? Kaya tayo po, kapag ganun po ang ginawa natin, we will be productive and organized. Siyempre, wag mong kakalimutan ang daily mong pagbabasa ng salita, meditating the Word of God every day, devotion with notebook, and let us make the most out of time. Alam niyo po, sa darating na mga panahon, kahit na matapos na po ang coronavirus, marami pa pong mga masasamang bagay na maiimbento rito sa mundo na kukuha ng oras mo. Kaya mag-iingat po tayo. Kaya we have to be wise. Sabi nga po, we have to walk circumspectly. Ano po ibig sabihin ng circumspectly? Ay, ibig sabihin po noon is think before you say something or think before you do something. So in conclusion, kapag po tayo ay tumitingin sa ating relo, para tatanungin mo ngayon, anong oras na ba? Ano po? Alalahanin mo rin ang Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Ang sabi po riyan, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of time because the days are evil. Hanggang sa muli po, ako po si Pastor Ato Gutierrez. Magandang araw po sa inyong lahat.